Next topic tayo mga ka-GP Natics. No, may round 2 tayo mamaya ha. Pag-usapan naman natin itong inaangal nitong si Bongo. Nako Bongo, are you sure? Sabi niya po mga kababayan, mga ka-GP Natics, wala daw reward system. Nako po. Yung sinasabi mong walang reward system, mismo si Duterte ang sumupalpal dito kay Bongo. Bakit mga kababayan? Hindi na makakalusot ang mga bagay-bagay. Lalabas at lalabas ang mga katotohanan. Ano mga pinagsasabi nyo? Pakinggan natin mga kababayan bago ko ipakita yung aking ebidensya na itong mismong si Duterte ang sumupalpal kay Bongo. Po, staff po siya ng Office of the President. Aha. Kasi hindi na po ako staff. Wait lang. Hindi yan. Ito muna. Lahat ng SONA 2016 up to 2021, anim na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po. Yun naman talaga si Bongo. Nagpapalakpa. Siyempre, hindi ba nila alam kung ano yung nangyayari, di ba? Oh, akala kasi ng iba. Hindi, ako naman, at the first, sabi ko nga sa inyo, mga ka-GP Natics, yung war against drugs or war on drugs is actually good yung intention nung una. 'Di ba? Nung una, hindi lang natin alam kung talagang ano lang nila 'yun, palabas lang nila 'yun, ek lang nila. 'Di ba? Eh nakikita naman natin na parang talagang totoong ek lang na ang hinuhuli, ang pinapatay ay yung mga mabababang ano lang nila lang. Hindi, I mean, yung mga taong mababa lang yung estado sa lipunan. Parang ganon. 'Di ba? Pero yung mga drug lord talaga, wala. Mayroon man drug lord, pero mga Chinese na iba na hindi naman kilala. Pero yung mga nakaibigan, nasaan? Nakalaya pa rin. Oh. Tapos ang karamihan ng namamatay, talagang yung estado sa buhay, talagang nandoon sa laylayan. 'Di ba? Yung mga patingi-tingi lang, yung mga papiso-piso lang, yung mga pados-dos lang, yun ang mga tinutumba. Pero yung mga malalaki, paano mo mapipigilan ang pagkalat ng droga kung yung malalaki, hindi mo kayang supilin. Natural lang, yung mga congressman, senador, palakpakan talaga yan. Dahil mga ass kisser. Kapag sino ang nakaupo at akala nila maganda yung war on drugs, di ba? Dahil sabi ng iba dyan, ang galing talaga ni Digong. I love you, Tatay Digong. Ikaw lang talaga ang nagmamahal sa mga kababayan namin, Tatay Digong. My God, I hate drugs. Yung pala, yung akala nating matapang. Pucha. Yung buntot, nakatusok sa puwet. Ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang Nako. kanyang pinangako noon. Tinupad ba? Tinupad? Sabi niya, 6 years. Ay, 6 months. Tatapusin ko ang problema sa droga. Dumating ang 6 na buwan. Tatapusin ko ang problema sa droga. Dumating ang 6 na taon. Wala pa ring natapos na problema sa droga. Ang totoo, umiikot pa rin ang droga sa mayayaman. Pero naubos ang mga adik dyan sa daan. Pero yung mga drug lord na nagkakalat ng droga, easy go lucky. Diba? Yun naman talagang totoo Bongo, ano ka ba naman? Huwag kang Huwag mo kaming bilugin. Hindi kami pinanganak kahapon. Ha? Tapos bakit ngayon? Sinisisi siya. Bakit ngayon? Mag-isa na lang siya. Nagtataka ka ba? Palaway. Nagtataka ka pa lahat naman kaplastikan. Ba't magtataka ka pa, Bongo? Bobo ka ba? Hindi, nagtatanong lang, bobo ka ba? My God, I hate. Unang-una, hindi ako magiging bias dito. Politika Siyempre, hindi siya nakaupo. Pangalawa, sabihin natin, mga ka-GP Natics,
Alam na ng mga tao ang lihim ni Digong. Alam nga naman, sige, subukan mong kampihan si Digong. Pag ikaw ay politiko, tapos mayroong tatakbo ka pa, pangalawa, alam mo na mali, kakampihan mo pa, di lalong hindi ka binoto ng taong bayan, anak ka ng tinapa. Alam mo, Bongo, sa totoo lang, di ko alam pero sabi ng iba, GP, hinay-hinay ka lang. Pero, hindi, hinay-hinay lang naman ako hindi ko naman naawayin to Ang gagawin ko lang, pag nakita ko to, papaalam sana ako, Bongo, pwede bang pabunot ng buhok sa ilong? Bubunutin ko lang talaga yung buhok mo sa ilong para magtanda ka. My God, Uy, masakit yun ha. drugs. Hindi totoo, masakit yun. Pag binunot yung buhok sa ilong, biglain mo, yun ang gusto kong gawin sa kanila. Kay Bato de la Rosa kasi gusto ko yung ulo. Sa ulo, kaya lang wala nang buhok sa ulo Sa buhok. Sa ilong kaya, pwede na rin, siguro, no? Di ba kayo nakinabang? Mhm. Di ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Yung mga anak natin na hindi nasasaktan. Di ba importante sa atin ang buhay? What? Teka lang. Sabi ni Herminia Cruz, nako, mga kamag-anakan ko pa naman. Tapos sabi niya, huwag ka na mag-explain, go, kasabwat ka rin saan po? Saan ako kasabwat? Paki-clarify po, kasi malabo yan Ano mga kasabwat? Wala po akong alam sa inyong sinasabi. Hindi po ako manguhula. Wala nga po akong bolang kristal dito sa aking harapan. Just me, yung mga nagpapatawa kayo, isang panauhing pantanga. Ng ating mga anak, ng ating mga pamilya. Uh-huh. Nakinabang kayo Wow! Nakinabang po ang Wow! Pilipino. Okay, mga kababayan, alam mo, pangit ng salita mo, Bongo, sa totoo lang Nakinabang kayo. Nakinabang ang inyong pamilya. Okay, sige, mga kababayan, sabihin na natin. Totoo yung sinasabi mo. Pero paano yung mga nawalan ng pamilya? Nawalan ng mahal sa buhay? Meron ba silang benepisyo na nakuha? Tanong ko lang, Bongo, bobo ka ba? Meron silang benepisyo na nakuha. Yung mga namatayan, yung mga tatay nila ay bigla na lang nawala. 'Di ba? May benepisyo ba silang nakuha? Paano mo sasabihing nakinabang yun? Tanggalan ko talaga ng buhok sa ilong to Hindi niya alam sinasabi niya. Nakinabang din kayo. Nakinabang din yung pamilya niyo. Anong nakinabang? May nakuhang pera? Ganon? Kasi, mga kababayan, dapat sa ganitong bagay, maging insensitive ka. 'Di ba? Hindi ba niya naiisip yung mga taong biktima? Baka ang sinasabi niyong nakinabang dito, kayo. Bakit? Aba putya, mga kababayan. Sabi nung iba dyan, kaya hindi nawala ang droga, nasa inyo lang umiikot Oo. Kayong nakinabang. Oo. 'Di ba? O pati yung malasakit, mga kababayan, hindi totoo 'yan. Walang pondo ang malasakit, sa totoo lang. Pinagsama-sama lang 'yun, ginawang one-stop shop. Pero, Diyos ko, kaya mataas ang rating nito Maraming napaniwala doon sa malasakit center daw. Oh. Tinaya niya po ang kanyang buhay dito. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Mhm. Sa tanong mo kanina, sabi niya, may inutos ba siya? Sa akin, hindi po siya nag-utos sa akin ng illegal. Okay, wala daw. At kung sakali mang meron siyang iutos sa akin na illegal, hindi ko po susundin. Naguhugas ng kamay. Wala po siyang inutos na illegal sa akin. At kapag may inutos siyang illegal, kung sakali, hindi ko po yun susundin. Magtika ka na, ha? Magsisi ka sa dulo pag may pinakita ko na yung aking pruweba. Bongo.
Ah. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. Oy. Hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Uhoy. Gawin nyo lang po ang trabaho. Mandato Aha. po ng pulis na labanan po ang kriminalidad at illegal na droga. Gawin nyo po ang trabaho ninyo. Mhm. Kaya nga po kami full support sa inyo. Sinusuportahan namin kayo sa inyong trabaho. Oy, umamin ha? Kaya full support kami, sinusuportahan namin ang inyong trabaho. To the extent na sinabi ni Digong, kapag kayo ay nakapatay sa oras ng duty, ako ang bahala sa inyo. Oh, isa pa, meron ba tayo isang video? Isang video pa niya ni Bongo. Oh, ito, yabang-yabang eh. Oh. Po, staff po siya ng Office of the President. Kasi hindi na po ako staff ng Office of the President since 2018. So siya po yung nagtatrabaho po sa Office of the President. Pero ang importante rito, wala pong reward system. At kawawa naman yung tao na napagbibintangan na merong reward system na wala naman pong reward system na umiiral. Pucha, ikaw sabi mo lang na pagbibintangan yung mga tao. Kawawa daw. Paano yung mga taong namatay dahil dyan sa peking narcolis nyo? Peking PRR delays or Duterte list. Paano yung mga yon? Di mas kawawa yun. Diba? Kayo marami nagtuturo sa inyo ngayon. Diyos mio Marimar. Umatenda lang kasi kayo sa sa Congress ayaw nyo naman. Diba? Oh. Sa Office of the President o kay dating Pangulong. Sir, ano yung parang sa Quadco? Hindi in-authorize ng dating Pangulo. Wala po siya. Maalala niyo sinabi niya? Wala naman siyang sinabi na, may sinabi ba siya na patayin mo ito? Wala pong ganong. Abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor. Hindi Mga kababayan, siguro naman hindi ko kailangan ipakita yung video sa inyo. Noong sinasabi ni Bongo na wala siyang sinasabi na patayin mo to. Di ba? Maliwaliwanag ang utos ni Digong doon sa mga adik. Ubusin nyo. Patayin nyo. Sabi nung meron niyang napatay na 3,000, kulang pa yan. Sabi niya ganun, kung pwede, araw-araw ganyan. Oh, di ba? Indirectly, mga kababayan, maliwanag kung marunong kang umintindi, Bongo. Talagang munggo ang utak nitong hamag na to. Yun ay pag-uutos na patayin yung mga involved sa droga. Pero mamaya, meron talaga ako ipapakita sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi siya nagbibigay po ng instruction na illegal. Wala siyang inutusan na patayin mo ito. Wala po siyang inutusan gano'n. Sa pagkarinig ko, wala po. Alam niya po anong legal. Sir, hindi ka mag-file ng kaso against Garma? Kung kakailanganin po, pinag-aaralan po ng legal team. Sa Quadcom, hindi ka attend? Ako naman, kung kailangan, bakit hindi? Gusto natin Wait. Sabi niya, sa Quadcom, hindi ka attend? Ang sagot niya, kung kailangan. Bakit hindi? Tapos meron siyang pahabol. Quadcom, hindi ka attend? Ako naman, kung kailangan, bakit hindi? Gusto natin ng katotohanan. Kaya lang po, meron tayong interparliamentary courtesy. Ay, yan tayo eh. Kala ko ba kung kailangan? Bakit hindi? Bakit bigla mong isisingit yung meron tayong interparliamentary courtesy? Nagtatago lang kayo doon? Diba? Furious Protector? Nagtatago lang kayo sa interparliamentary courtesy. Dahil hindi kayo mapupuwersa ng Congress na pumunta umattend. Kaya nga po, pwede kaming mag-hearing dito sa Senado kung kakailanganin. Ay, magkakaroon daw sila ng hearing. Mga kababayan, yan ay maliwanag na ang gagawin ng mga ito ay... Oops! Teka. Naku po, mga kababayan. Okay. Sorry po, pero cancel daw po ang Quadcom bukas. Hindi, totoo. Ito, mayroong tumatawag sa akin. Narinig nyo naman kanina, di ba? Narinig nyo, mayroong parang tumatawag.
So canceled po mga ka-GP Natics yung Quadcom by tomorrow. Hindi po tuloy. Nako meron atang change schedule sila. Cancel bukas. Okay? So hindi tuloy bukas yung Quadcom. Sayang naman. Content 'yon. Sayang talaga. Sayang, kala ko tuloy na. Ano ba 'yan? Nasira tuloy yung aking plano. Ano ba yan? Bakit biglang ganon? Ha? Gusto lang natin yung totoo. Gusto kong malaman yung totoo lamang po. The truth. Katotohanan lang. You're open to attending Quadcom, sir? Anytime po. Kung kakailanganin, anytime po. Dahil gusto kong malaman, gusto natin malaman, mga kababayan natin, ang katotohanan. Pero sa Anytime po kung kakailanganin. Sinungaling! Anytime kung kakailanganin. Tapos biglang... Pero meron po kaming interparliamentary courtesy. At kaya nga po, bubuo kami ng resolusyon para mag-imbestiga rin kami doon sa Senado. Anong gagawin nyo doon sa Senado, mga ka-GP Natics? Anong gagawin nila doon? Malamang iba ang gagawin nila ron. Ang gagawin nila doon ay Senate investigation in aid of retaliation. Diba? Ang gagawin nila doon, pagsisigaw-sigaw, totoo ba yan? Baka mamaya pahiyain lang nila yung mga tao doon. Sinungaling ka! Sabihin ni Bato. Diba? Hindi, bukas talaga dapat, Jennifer Espejo. Sinabi naman na sa akin eh. Kaya nga mayroon akong invitation by tomorrow. Kaya lang, hindi po tuloy. Ayan habang ako ay naka-live, tumatawag po yung nag-invite sa akin. Sabi niya, cancel tayo bukas. Okay? Ito pa. Ito na. Itong si Bongo na nakakainis talaga, nakakaasar eh. Pero bago ko tapusin ito, Aha. gusto ko lang pong sabihin sa ating mga kababayan. Ginawa po ito ni dating Pangulong Duterte. 2016, pinangako niya, sabi niya, susugpuin ko ang illegal na droga. Okay, sino po Wala ba? siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala siyang sinabi. Sabi niya, sugpuin ninyo ang illegal na droga. At ang nakikinabang po dito, ang mga anak natin, mga kamag-anak natin na hindi po nasasaktan, hindi nababastos umuwi sa kanilang mga tahanan. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang durugista po ang takot. At ayaw nating mangyari na ang Ayoko durugista- naman, naniniwala naman ako dyan. Ang drogista, takot. Kasi sila yung sila talaga yung punteriya, hindi naman yung mga drug lords. Diba? Naniniwala ako dyan, Bongo. Sa lahat ng sinabi mo, yung ka lang naging tama. My God, I hate Sabi ko nga kanina, yung mababang estado sa lipunan, yun lang ang inyong binabanatan. Pero yung mga taong nagpapakalat, gumagawa ng droga, hanggang ngayon, nananalaytay at hanggang ngayon, mga kababayan, sila ay buhay na buhay saan? Sa Davao. Di ba? Anda, binalita natin noong nakaraan, sabi ni Baste, susugpuin ko ang droga dyan sa Ilocos. Nung tiningnan natin, hoy, 30 na tao ng employee dyan sa iyong nasasakupan. Empleyado ng gobyerno dyan sa Davao. Positive. Pagtingin ko sa balita, ang daming shabu hindi nauubos sa Davao. Mary Ann Suba, wala pa po akong idea. At ang sinabi lang po sa akin dito, ang GP, canceled yung Quadcom bukas. Yun lang.
Wala naman pong sinabi na kailan po ang resume. 'Di ba? Ma'am Tamura, shoutout. Roddy Laguman, cheese. Napakatanga mo naman kapag pinayagan nyo na mag-hearing sa Senado. Naku, hindi po natin masasagot yan. Hindi ko masasagot yan. Maliwanag na maliwanag. O, eto na yung katibayan. Si Duterte mismo, mga kababayan. Sabi ni Bongo, wala namang reward system. O, ipakita natin. Totoo bang walang reward system? Mga ka-GP Natics? Okay, Tradi Laguman, Lugumen, thank you so much po. 37 po pala, okay? 37. Kulang ako ng 7. May utang. May utang. Ito, maliwanag na maliwanag. Sabi dito, mga kababayan, sabi ni Garma, I am not so familiar with the specific amounts. I might be wrong if I say that it is 50,000 or 100,000 or 1 million. But there is a corresponding amount per level chair or per level Mr. Chair. Sabi ni Bongo, walang reward system na iniimplementa noon kapalit ang buhay ng sinuman. Mga kababayan, sino ngayon ang sinungaling? Sino ngayon ang sinungaling? Sabi ni Digong, eto nung kauupo pa lang niya ha, kauupo niya pa lang ito. So, ibig sabihin, hindi pa masyadong implemented or hindi pa masyadong narerepaso yung kanilang plano. Ayan nakasulat, may 3 million ako na reward. Naka! Sa mga drug lords, I am not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Mga kababayan, oo nga, sinabi. GP, sinabi dito, I am not saying that you killed them. Pero ang tanong, marami ba? Ang tanong, mga kababayan, ano ba talaga ang totoo? Meron bang mga nabuhay? Marami ba ang nabuhay o mas maraming napatay? Hoy, Boss Nyolo! Eto, tropa ko to eh. Mr. Tibak Boy. Ano daw ang nangyari kay Carclea? Wala eh. Bumigay. Masyadong apektado sa mga nangyayari. Wala tayong magagawa doon, Brad. Pero I'm hoping na bumalik siya one day na mas malakas. 'Di ba? Ayan, mga kababayan. Paano ko ipapaliwanag to? Sinabi ni Digong dito sa quote card na huwag patayin. Pero yun, mga kababayan, madali kasi magsabi na huwag patayin, 'di ba? Pero ano ang nasa likod ng totoo? Eto syempre media, ang sasabihin mo, huwag patayin. 'Di ba? I'm not saying that you killed them, but the order is dead or alive. Kung may reward system, tapos yung sinasabi ni Garma ay pagpatay, may makukuhang pera. Kapag buhay, walang makukuha. Anong gugustuhin mo? Sige, kung ikaw yung pulis, may pera o wala? Siyempre doon na tayo sa may pera. Huwag tayo magbulahan dito. Sa hirap ng buhay, siyempre, doon ka sa papatayin mo yung mga suspect. May pera eh. Bakit ko nasabi? Parang isang bato, 2 ibon ang napatay mo. Bakit? Mga ka-GP Natics, may pera ka na. Siyempre, tataas pa ang ranggo mo. May promotion. Diba? Papatay mo yung tao, may pera ka. Tapos, may promotion. Pipiliin mo ba na buhayin? Hindi na. Huwag tayong maglukuhan, huwag tayong magpaka-plastic. At isa lamang ito sa mga katibayan. Hindi kasi ako nakahanap ng medyo na-late ako ng oras. Yung sinasabi ni Digong, napatayin nyo, yung mga yan, gusto ko nga, araw-araw, marami. 'Di ba? Yung 3,000 sa isang araw na namatay. Sabi niyang ganon, sana araw-araw ganyan. Yun ba ay hindi pag-order na patayin? Indirectly. Sinasabi niya na, dagdagan nyo pa yan. Kailangan mamintay natin yung 3,000 kada isang araw.
Hindi naman kayo mangmang, hindi naman kayo tanga para hindi maintindihan yung bagay na yon. 'Di ba? Hindi naman niya sinabi doon sa kanyang statement, oy, baka naman may human rights tayo niyan. Baka pwede niyong hulihin naman ng buhay. Walang ganon. Ang sabi niya, kulang pa nga yan eh. Kung ako yan, dagdagan ko pa talaga yan. Oh. Ito ang katunayan, mga ka-GP Natics. May 3 million. Ito yung 2016 June. Kauupo niya pa lang ito. Siyempre, hindi pa na-polish yung talagang pondo para sa mga napapatay. Kasi ito pa lang kasi simula pa lang eh. Pero nung along the way, tumagal na, naniniwala ako dun sa sinasabi ni Garma na talagang may pera na ibinababa galing sa gobyerno para sa reward system. Bakit ko nasabi? Mga kababayan, doon na nga lang sa doon na nga lang sa droga. Kung natatandaan niyo ulit si Police Master Sergeant Mayo, 'di ba? Pag may nahuhuli doon na droga, aba, itong mga nag-tipster, pag nahuli yung droga, bukod sa pera, nangihingi pa ng 70% ng droga. Eh, saan nagdadaling